Ako ay narito ngayon upang talakayin ang isang napakahalagang usapin na patuloy na nakakaapekto sa ating bansa. Ang suliraning pampulitika ng Pilipinas. Sa loob ng 10 minutong ito, layunin kong ipahayag ang mga pangunahing issue, mga sanhi nito at ang potensyal na mga solusyon na maaaring makatulong sa ating mga mamamayan. Sa ating paglalakbay bilang isang nasyon, hindi maikakaila na tayo ay mayaman sa kulturang tradisyon at kasaysayan. Ngunit sa kabila ng mga ito, patuloy tayong humaharap sa iba't ibang suliranin, lalo na sa larangan ng politika. Ang mga isyung ito ay hindi lamang naglilimita sa mga nakaraang administrasyon, kundi patuloy na umuusbong na nagiging hadlang sa ating pag-unlad. Isa sa mga pangunahing suliranin sa atin na ating kinahaharap ay ang katiwalian sa gobyerno. Marami sa ating mga opisyal ang nahuhulog sa tukso ng kapangyarihan at yaman. Ayon sa Transparency International, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang mataas ang antas ng persepsyon ng korupsyon. Ang ganitong kalagayan ay nagdudulot ng kawalang tiwala mula sa mga mamamayan at naging sanhi ng pag-urong ng mga dayuhang mamumuhunan sa ating bansa. Isang halimbawa nito ay ang mga proyekto at programang nakalaan para sa mga mamamayan na kadalasang hindi natutuloy o hindi tama ang pagkakagawa dahil sa mga anomalya. Koleksyon ng mga pondo ang nangyayari sa halip na makatulong sa mga tao. Ano ang epekto nito? Sinasalanta nito ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Isang suliranin ay ang kakulangan sa pagkakataon at serbisyo. Ang mga mamamayang Pilipino ay nawawalan ng pag-asa dahil sa kakulangan ng trabaho, maayos na edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Sa mga nakaraang panahon, naging suliranin din ang mga sistema ng edukasyon at kalusugan na hindi kayang bigyang tugon ng pangangailangan sa mga tao lalo na sa mga liblib na lugar. Dapat natin isaalang-alang na ang edukasyon ay susi sa ating pag-unlad. Ngunit paano tayo uunlad kung ang ibang mga kababayan natin ay hindi makapag-aral dahil sa kakulangan ng pondo at suporta mula sa gobyerno? Dito natin nakikita ang malaking gap sa pagitan ng bawat isa. Isang hindi magandang senaryo sa ating politika ay ang matinding paghahati-hati ng mga tao batay sa kanilang mga politikal na paniniwala. Ang mga bangayan at diaspora dulot ng iba't ibang opinyon at kandidato ay nagiging sanhi ng hidwaan sa pagitan ng mga grupo. Ang mga tao ay hinati-hati sa ibang pananaw, kaya't ang ating pag-unlad ay hinihindian ng kakulangan ng pagkakaisa. Minsan, ang ating mga debate ay nagiging labanan ng mga personal na damdamin at hindi na ng mga makabuluhang usapan. Napakahalaga na tayo ay bumalik sa pangunahing layunin, ang ikabubuti ng ating mamamayan at ng ating bayan.
bilang mga mamamayan, mayroon tayong responsibilidad na ipaglaban ang ating mga karapatan at ang serbisyo para sa ating bayan. Narito ang ilang mungkahi upang makatulong sa pagresolba ng mga isyong pampolitika na ating kinahaharap. Dapat tayong maging mas aktibo sa mga usaping pampolitika. Magboto tayo. Magboto tayo ng maayos at maging mapanuri sa ating mga kandidato. Mag-invest tayo sa ating mga sarili para sa mas malalim na pag-unawa sa mga issue. Pangalawa, suportahan natin ang mga proyekto at programang talagang makikinabang ang mga nasasakupan. Maging responsableng mamamayan tayo sa pamamagitan ng pag-uulat sa mga anomalya o katiwalian na ating nakikita. Huwag tayong maging bulag at pipi. Pangatlo, magsimula tayo ng mga usapang bukas at nakabubuo na layuning mauunawaan ng ating mga magkakaibang pananaw at panig. Sinasalamin nito ang tunay na diwa ng demokrasya, ang paggalang sa opinyon ng isa't isa. Ang suliraning pampolitika ng Pilipinas ay isang komplikadong sitwasyon. Ngunit layon natin na sa kabila ng mga pagsubok ay may mga paraan para tayo'y makabangon. Kaya naman tayo'y magkaisa, maging handa sa pagbabago at ipaglaban ang ating karapatan. Ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa ating mga kamay. Mahalaga sa atin na isaayos ang isyung pampolitika sa ating bansa sa maraming kadahilanan. Una, ang pagsusulong ng kaunlaran. Ang maayos na sistema ng politika ay nagsusulong ng mas mabilis na kaunlaran sa ekonomiya. Kapag ang mga namumuno ay tapat at may malasakit sa mga mamamayan, nagiging mas epektibo ang pamamahala. Pangalawa, ang pagtataguyod ng katarungan. Isang mahalagang aspeto ng politika ay ang pagtutok sa katarungan at pantay-pantay na pagkakaroon at pagkakataon para sa lahat. Ang solusyon sa mga isyu ng korupsyon at katiwalian ay nagdudulot ng mas just at equitable na lipunan. Pangatlo, ang stabilidad ng bansa. Ang mga hidwaan sa politika o ang hindi pagkakaunawaan ng mga lider ay nagiging sanhi ng instability. Ang maayos na politikang sistema ay nagre-resulta sa mas maayos na relasyon sa mga mamamayan at mas kaunting mga kaguluhan. Pang-apat ay ang pagpapalakas ng demokrasya. Mahalagang bahagi ng demokrasya ang pagkakaroon ng bukas na talakayan, paggalang sa mga karapatan ng iba at pakikilahok ng lahat sa proseso ng politika. Ang pagbibigay ng puwang sa lahat ng boses ay nagiging batayan ng tunay na demokrasya. Ang solusyon sa mga isyu ng politika ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamamayan na mas marinig at mas maipahayag ang kanilang mga saloobin at opinyon na mahalaga para sa pagbuo ng mga polisiya na makikinabang sa nakakarami. Isang solusyon ay ang paghahanda sa mga hamon.
Sa ilalim ng maayos na sistema ng politika, mas handa ang bansa sa pagharap sa mga pambansang hamon tulad ng krisis sa ekonomiya, kalikasan, edukasyon, agrikultura at iba pa. Isa pa rito ay ang pagbuo ng mga makabuluhang pulisiya. Ang proseso ng politika ay naglalarawan ng mga pangangailangan at hinanakit ng mga mamamayan. Kapag ang mga isyong ito ay naresolba, mas nagiging makabuluhan ang mga pulisiya na naipapatupad. Sa kabuuan, ang maayos na pamamahala sa mga isyu ng politika ay hindi lamang nakatutulong sa kasalukuyan, kundi nagbibigay rin ng pundasyon para sa mas magandang hinaharap para sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas. At syempre, narito pa ang mas detalyadong paliwanag kung bakit mahalaga ang pagsasaayos ng isyu ng politika sa Pilipinas. Ang isang epektibong sistema ng politika ay mahalaga para sa bansa, lalo na para sa kaunlaran nito. Kapag ang mga haligi ng pamahalaan tulad ng ekonomiya, edukasyon, at kalusugan ay maayos na pinamamahalaan ng gobyerno o ng mga kinauukulan, nagiging mas madali ang pag-unlad ng mga komunidad. Sa pamamagitan ng mga tamang pulisiya at programa, ang pamahalaan ay nagiging mas mahusay sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan na nagre-resulta sa mas mataas na kalidad ng buhay. Isa rin ay ang pagkakaroon ng makatarungang mga batas at regulasyon na dapat gawing layunin ng bawat institusyon. Ang mga isyu ng katiwalian, hindi pantay na pagtrato at diskriminasyon ay dapat maresolba para masiguro na ang lahat ay may pantay na pagkakataon sa buhay. Sa pagkakaroon ng tinatawag na judicial independence o kalayaan ng hukuman, mas nagiging epektibo ang pagbibigay ng katarungan sa mga mamamayan. Gayon din ang political na instability ay nagiging sanhi ng takot at pangamba sa mga mamamayan. Kapag ang mga leader ay nagtutulungan at ang mga mamamayan ay may tiwala sa kanilang pamahalaan, nagiging mas matatag ang bansa sa harap ng mga pagsubok. Ang pagkakaroon ng maayos na saloobin at dialogo sa pagitan ng mga lider at mamamayan ay nakatutulong para sa kapayapaan at pagkakasunduan. Isa pa rito ay ang pagpapalakas ng aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa proseso ng kritikal na politika. Hindi lamang sa politika, ngunit isaalang-alang ang pagiging kritikal sa mga dialogo, lalo na sa isang demokratikong lipunan. Dapat ipakita na ang bawat boses ay mahalaga, hindi lamang sa eleksyon, kundi pati na rin sa paggawa ng mga desisyon. Ang mga pag-aaral at talakayan ay dapat na bukas para sa lahat, kasama ang mga marginalized groups, upang masiguro na ang kanilang mga opinyon at karanasan ay isinasama sa mga polisiya. Ako, si Kimberly Anrin, at ito ang aking sentimento ukol sa suliraning pampolitika ng ating bansa. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, naway ipagpatuloy natin ang ating nasimulang pagkakaisa para sa ikauunlad ng ating bansa.